Kapag sinabing albularyo, ang unang papasok siguro sa isip natin ay manggagamot sa baryo. May kakayahang lumaban sa mga kakaibang nilalang, malakas, matapang at matalinong dumiskarte sa kalaban. Pero mukhang kinapos sa mga katangiang yan ang lolo kong albularyo, si Lolo Bulik. Ako naman po si Gio, ang tanging apo na naniniwala sa kakayahan niya bilang isang albularyo. Lolo Bulik? Asan po kayo? Nandito sa kusina. Naglalaga ako ng dahon ng guyabano. Parinig ka. Para sa naman po yan, Lo? Di, iinumin. May namang pinaglagaan ng dahon ng guyabano sa katawan ng tao. Maraming benepisyo. Masarap po ba yan, Lo? Bakit hindi mo tikman? O ito. At sasalinan kita sa baso. Pwe! Ang pakla naman, Lo. Hindi yun mapakla. Saka yung pangit na lasa, sa unang tikim lang yan. Huwag mong sayangin. Ubusin mo yan. Ayoko na po, Lo. Magkakape na lang po ako. Teka, bakit man nandito ka na naman? Hindi ba't nung nakarang punta mo napaglitan ka naman ng tatay mo? Gusto mo yatang sugurin naman niya ako rito. Hindi ko naman nung sinabing dito ako pupunta. Saka namimiss na kita, Lolo eh. Laro naman po tayo ng chess oh. Gusto ko sana. Kaso may gagawin pa ako. Ano na naman po yung gagawin niyo, Lo? Magre-ritual na naman po kayo. Naghahanda ako para sa pagbilog ng buwan. Gusto kong makakuha ng naiibang kapangyarihan sa pagiging albularyo. Lo, hindi mo naman po kailangan yun eh. Hindi pa ho ba sapat na nakagagamot po kayo ng mga taga rito sa baryo? Pero, hindi lahat ng ginagamot ko ay gumagaling. Mas marami pa yata ang lumalala ang kalagayan. Tata Bulik! Lumabas ka dyan! Tulad yan, tiyak na mas lumala ang sakit ng asawa niya. Kaya ay sinisisi na naman sa akin. Ako na po ang haharap, Lo. Teka, sandali. Dito ka lang. Ayaw mo ako ang humarap sa taong iyan. Sasamahan ko na po kayo. Tata Bulik! Bakit ganito nagyari sa asawa ko? Hindi ba't albularyo ka? Nagtiwala kami sa'yo. Pero tingnan mo ang asawa ko. Mas lalo pag dumami ang bukol niya sa katawan. Dahil sa langis na ibinigay mo. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na malakas ang mangkukulam na dumali sa asawa mo? Kaya kakailanganin pa ng mahabang gamutan. Hindi yan basta-basta mawawala. Ayos lang sana kung ganon na hindi basta-basta mawawala. Kahit paunti-unti sana. Ang kaso, lalo pag dumarami. Uminaw ka muna. Hindi mapapagaling ng pagwawala mo ang asawa mo. Paano ko hihinahon? Manloloko ka! Isa ka lang yatang huwad na albularyo. Itong tandaan mo, Tata Bulik. Sa oras na may mangyaring masama sa asawa ko, kapag hindi mo siya napagaling, mananagot ka sa akin. Sandali lang ho. Bakit ganyan ho kayo magsalita? Kung wala ho kayong tiwala sa lolo ko, bakit dito nyo pa dinala ang asawa nyo? Bakit hindi ho kayo maghanap ng ibang albularyo? O kaya, dalhin nyo ho sa ospital para matingnan ng maraming doktor doon. Hay! Hindi kita kinakausap ha? Kaya manahimik ka dyan. Kayo ho ang manahimik. Gio, tama na. Pumasok ka na sa loob. Sandali lang po, Lolo. Masyadong mayabang ang lalaking yan eh. Bakit? Kakasa ka ba? Debyong, umalis na kayo. Aalis kami. Pero babalik ako. Babalikan ko kayo. Hihintayin ka namin. Ugok!
Apo, nakalimutan mo yata ang tinuro ko sa'yo na hindi ka dapat nakikipagsabayan ng pagbuga ng apoy sa mga dragon na kagaya ni Temyo. Pero lolo, sumusobra na po kasi yung lalaking yun sa pangahamak sa inyo. Bakit po ba kayo pumapayag na gaganon-ganonin lang po kayo? Kayo na nga po yung tumutulong na papagaling ang asawa niya. Donasyon lang po ang ibibigay niya. Kakarampot lang po yun. Ilalait-laitin pa po kayo. Umiiwas lang ako sa gulo. Tayo na sa loob. Maglaro na lang tayo ng chess para lumamig ang ulo mo. Ganun po talaga si Lolo Bulik. Hindi lang isang beses may sumugod sa kanya at sinisisi siya kapag may nangyayaring hindi maganda sa ipinagamot nila. Si Lolo naman, tinatanggap lang niya ang sinasabi nila sa kanya. Ewan ko ba kay Lolo kung bakit ganun siya. Si tatay na mismong anak ni Lolo ay kontra sa pagiging albularyo niya. Kasi ilang beses na raw nalagay sa panganib ang buhay nila dahil sa pagiging palpak na albularyo ni Lolo Bulik. Mas marami ang nililibak ang pagkatao niya kesa pinupuri siya. Dahil hindi nga raw siya mahusay na albularyo, pero hindi nila siya mapipigilan sa panggagamot. Kaya si tatay, ayaw niya na naglalagi ako sa bahay ni Lolo dahil ayaw niyang maimpluwensyahan ako. Baka maging tulad daw ako ni Lolo Bulik na isang huwad na manggagamot. Lolo Bulik! Lolo Bulik! May dala ho akong pansit. Pagsaluhan ho natin habang naglalaro tayo ng chess. Maglalaro na naman. May sasalihan ho kasi akong chess tournament. Kailangan ko pong mag-practice ng mag-practice. Oo, sige. Pero pagbalik ko na lang. Saan naman po kayo pupunta? Sa gubat. May hahanapin akong mga halamang gamot. Kailangan po ba talaga yun, Lo? Mahalaga yun. Para sa tulad kong albularyo. Natatanda nung ba si Melba? Yung buntis na nagpagamot sa akin dahil sa mga rashes niya sa katawan. Opo. Yung asawa niya, dati nating kapitbahay. Oo. Kakailanganin niya ang mga halamang gamot na hanapin ko. Iyon ang itatapal ko sa mga rashes niya. Kailangan makuha ko yun bago lumubog ng araw. Dahil bukas ay babalik niya sa akin. Hindi po ba, Lo? Si Aling Melba rin yung nagsabi sa inyo na huwad na manggagamot lang daw po kayo. Chismis pa nga po kayo hanggang sa kabilang baryo. Tapos ngayon, sa inyo rin pala siya lalapit at magpapagamot. Bakit niyo po siya pag-aaksayahan ng panahon? Dahil ang tunay na manggagamot ay walang pinipiling pasyente. Hayaan mo lang sila. Natawagin akong huwad. Basta ang importante ay ginagawa ko ang lahat ng nilalaman ko para sa kakagaling nila. Dapat po, hayaan nyo na lang na mapuno ng rashes ang buong katawan niya. Bagay yun sa makatingin dila. Ikaw talaga. Kawawa naman ang bata sa sinapupunan niya. Kapag na-stress ang ina, apektado ang sanggol niya. Ay, ewan ko po sa inyo, Lo. Basta kung ako po sa inyo, kung sino lang po ang naniniwala sa kakayahan nyo, iyon na lang po ang tulungan nyo. O ano, sasamahan mo ba ako? Opo. Hindi ko naman po kasi kayo matitis eh. Baka hanapin ka sa akin ng tatay mo. Gagalit mo naman yun sa akin. Huwag na po kayong mag-alala, Lolo. Wala sa bukid si tatay ngayon. Umalis po siya. Sinama po ng kumpare niya sa kabilang bayan. May bibilhin daw po silang manok na tandang. Sigurado po matatagalan yun dun at baka bumarik pa sila ng mga kumpare niya ron. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman ang tatay mo. Ayaw na ayaw niya na kinakare kita sa mga lakad ko, lalo na sa gubat.
Oo nga po, Lo. Natatandaan niyo po ba nung isinama niyo po ako sa pasyente yung sinasapian daw po ng diwende? Takot na takot to si tatay. Kasi baka raw po sa akin lumipat ang sapi ng diwende. Naalala ko. Hindi ko naman masisisi ang tatay mo. Nung binatilyo pa kasi siya. At may ginagamot akong sinasapian din. Maligim naman ang sumapi. Sa kanya lumipat. Dahil nga hindi ako magaling na albularyo. Kaya yun. Kinailangan kong maghanap agad-agad ng isang mahusay na albularyo para ipagamot ang tatay mong nasapian dahil sa kapalpakan ko. Huwag na po ninyong isipin yun, Lo. Matagal na po nangyari yun eh. Saka di ba po, ang sabi ninyo, ang importante ginagawa natin ang nalalaman natin. Ang best natin. Kaya saludo po ako sa inyo palagi, Lo. Alam ko, ikaw lang naman ang nag-iisang tagahanga ko. O siya, sige tayo na. Lumakad na tayo hanggat maaga pa. Para hindi na tayo abutan ng dilim. Sige, Lo. Baunin na lang po natin tong dala kong pansit. Mabuti pa nga. Tamang-tama yan. Magbaon din tayo ng tubig. Habang naglalakad kami ni Lolo papunta sa gubat, ay nakasalubong namin yung lalaking sumugod sa kanya sa bahay. Si Mang Temyong. May itim na pin sa damit. Ibig sabihin, ay namatay na ang asawa niyang nakulam na ginagamot ni Lolo noon. Makahulugan ang tingin niya kay Lolo, kaya kinabahan ako. Nang lingunin ko siya, nakita kong nakatingin pa rin siya kay Lolo Bulik. Kaya't tiningnan ko rin siya. Nang makita niyang nakatingin din ako ng masama sa kanya, ay saka lang siya nagpatuloy sa paglalakad. Nakaramdam ako ng hindi maganda. Kaya inaya ko na si Lolo na umuwi na kami at sa ibang araw na lamang magpunta sa gubat. Pero ayaw niya. Inisip pa rin niya ang kapakanan ng pasyente niyang buntis. Wala namang masamang nangyari nung araw na yun. Kaso hindi ko alam na bumalik pa pala si Lolo sa gubat kinabukasan dahil may nakalimutan pa raw siyang kunin o kulang pa yung nakuha niyang mga halaman. Doon na nangyari ang masamang kutob ko. Gio, gumising ka. Tay, bakit po? Ang Lolo Bulik mo. Bakit po, Itay? Hinahanap po ba ako ni Lolo? Wala na siya. Ano po? Wala na ang lolo mo. Natagpuan siyang nakaandusay at wala ng buhay sa gubat. Tad-tad daw ng taga. Hindi. Tay, hindi maaari. Ayusin mo sarili mo at kailangan nating asikasuhin ang bangkay ng lolo mo. Tay, sino po may gawa sa kanya nun? Hindi pa alam, anak. Mag-iimbestiga pa ang mga pulis. Tay, sino po sa tingin niyong gagawa sa kanya nun? Napakabait naman ni Lolo para mangyari sa kanya yun. Yun ang hirap sa lolo mo eh. Napakabait niya. Hinayaan niyang kutyain siya at tapak-tapakan ng mga tao dahil din sa walang kwenta niyang panggagamot. Matagal ko na siyang sinabihan na itigil niya na yan dahil ang dami niyang nakukuhang kaaway dahil dyan eh. Pero hindi siya marunong makinig. Pero Itay, kahit papaano naman, may napapagaling siya, di ba? Alin? Sino naman? Yung mga pangkaraniwang sakit na kayang gamutin ang kahit sino? Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan kay Lolo. Hindi mo ba ako naiintindihan, Gio? Siya rin ang inaalala ko. Kaya pinipilit ko siyang talikuran ng pagiging albularyo. Tingnan mo ang nangyari sa kanya ngayon. Malamang, isa sa mga taong may galit sa kanya ang gumawa nun. Kung nakinig siya sa akin, baka buhay pa siya ngayon. Tay, mahal po ni Lolong gawain yun. Para sa kanya, isa yung bukasyon.
Kaya ipinaglaban niya sa inyo. At kahit na kanino, kahit na maraming hindi nagtitiwala sa kanya. Alam niyo po ba sa sobrang lungkot ni Lolo, kapag sinasabi niya sa akin na sa lahat ng tao, ikaw sana ang inaasahan niyang susuporta sa kanya. Pero ikaw pang nangunguna na kumukutya sa kanya. Wala ka rin pinagkaiba sa mga taong sinasabi mo may galit kay Lolo Itay. Kasi hindi mo rin siya naiintindihan. Ay, ikaw ang marami pang hindi naiintindihan, Gio. Balang araw, mauunawaan mo rin ang mga sinasabi ko tungkol sa lolo mo. Magbibihis na po ako. Puntahan na po natin si Lolo. Gio, sandali. Huwag na huwag kong mababalitaan na sinusundan mo ang yapak ng lolo mo. Tama nang siya lang ang maging una at huling albularyo sa pamilya natin. Opo, Itay. Sige, dalian mo na. Hihintayin na lang kita sa labas. Noong panahon na yun, ay 20 anyos na ako. Hindi ko man nauunawaan ang lahat tungkol sa gawain ni Lolo Bulik bilang isang albularyo, pero nauunawaan ko naman ang damdamin niya bilang manggagamot ng baryo at bilang ama ni tatay. Kaya nalulungkot talaga ako sa naging kapalaran niya. Sa harap ng labi ni Lolo, ipinangako ko sa kanya na bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Pagbabayarin ko ang gumawa sa kanya nun. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan ng taong yon ang ginawa niyang pagpatay sa lolo ko. Nakaburol pa noon si Lolo Bulik ay hindi na ako mapakali. Nagsasagawa na ako ng sarili kong imbestigasyon para malaman kung sino talaga ang pumatay kay Lolo. Iisang tao lang ang tumatakbo sa utak ko na may sala. Iyon ang lalaking namatayan ng asawa na sumisisi kay Lolo, si Mang Temyong. Isang gabi, kung kailan nagsialisa ng mga tao, ay saka siya dumating sa lamay ni Lolo. Sumilip siya sa kabaong at nakita kong palihim siyang ngumiti. Kaya nabuo noon sa isip ko na may kinalaman nga siya. Ang ginawa ko, kumuha ako ng patalim. Tapos, sinundan ko siya pa uwi. Mang Temyong, anong kailangan mo, Gio? Hindi ba't galit na galit ka kay Lolo Bulik at sinisisi mo siya sa pagkamatay ng asawa mong nakulam? Ba't ka pa nagpunta sa burol niya? Eh ano ngayon? Masama na bang pumunta sa lamay ng taong kinaiinisan mo? Oo, masama. Dahil sa tingin ko, may kinalaman ka sa pagkamatay ng lolo ko. Pakiulit mo nga sinabi mo, bata. Pinagbibintangan mo ba ako? Nung nakasalubong ka namin, ang sama ng tingin mo sa kanya, di ba? Na parang sinisisi mo talaga siya sa pagkamatay ng asawa mo. Yung tingin mo pa lang, parang gusto mo na siyang patayin. Kumuha ka lang ng tiyempo para maisagawa yun. Magdaan-daan ka sa pananalita mo. Hindi lang ako ang taong galit sa lolo mo. Marami kaming ginawa niya ng kapalpakan dahil sa pagiging huwad niyang albularyo. Kung huwad pala ang lolo ko, bakit sa kanya pa rin kayo lumalapit? Ay, teka nga muna. Ano bang gusto mo mangyari ngayon, ha? Masyado kang matapang, bata. Gusto kong aminin mo ang ginawa mo sa lolo ko. Ganon ba? Eh di sige. Paano kung ako nga ang pumatay? Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ako? Kaya bang lumaban ng patpatin mong katawan sa laki ng katawan ko? Ha? O baka naman, gusto mo na agad sundan ang lolo mo sa kabilang buhay? Masyado ka talagang mayabang, ha? Ikaw ang pasusunurin ko kay lolo. Hetong sa'yo! Ba't nagdala ka pa talaga ng patalim, ha? Akin yan! Akin na!
Nasa ganun kaming sitwasyon nang makarinig ako ng komosyon mula sa hindi kalayuan kung saan nakaburol ang lolo ko. Dali-dali akong tumakbo pabalik doon para alamin na nangyari. Hindi ko na inalam kung napatay ko ba si Mang Temyong o hindi. Tay, ano nangyari? Bakit po kayo nagkakagulo dito? Ang lolo bulik mo. Nawawala ang bangkay niya. Nakuha raw ng balbal. Ano po? Paano po nangyari yun? Saan ka ba kasi nagpupunta? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong iiwanan ang kabaong na lolo mo? Hindi ba't nagpaalam ako sa'yo na ako munang matutulog ngayon at ako naman ang magbabantay bukas? Patawad po, Itay. May nakakita po bang kinuha siya ng balbal? Pagdating ni Kanena kanina, sinilip niya ang lolo mo sa kabaong. May third eye siya, kaya ang nakita na lang niya ay katawan ng puno ng saging. At ang lolo mo, naamataan pa niyang hinahatak na raw ng balbal patungo sa dilim. Malamang sa gubat dadalhin. Bakit hindi niyo sinundan? Paano kung susundan? Hindi mo ba alam kung gaano kapanganib ang aswang na balbal? Ako na lang po ang susunod. Gio, bumalik ka rito! Gio! Hindi ko na inintindi ang pagtawag at paghabol sa akin ni tatay. Desidido akong masundan ang aswang na balbal at mabawi ang bangkay ni Lolo Bulik. Masakit na para sa akin ang naging pagkamatay niya. Tapos, lalo pang sumakit nang makuha ng aswang na balbal ang bangkay niya. Doon ako sa gubat tumakbo dahil doon lamang talaga pwedeng dalhin ng aswang ang lolo ko. Nagpalingalinga ako, hawak ang patalim na ginamit kong pangsaksak kay Mang Temyong. Halo-halo nang nararamdaman ko noong mga sandaling yun. Nerbiyos, takot, galit at tapang sa kagustuhan ko na mabawi ang bangkay ni lolo. Sa paghanap ko, isang bagay ang napulot ko na hinala ko ay pag-aari ng aswang na balbal. Isang pendant na may nakatatakot na simbolo. Naaalala ko ang simbolong yun. Si Lolo Bulik ang nagsabi sa akin tungkol doon nang minsang ipinakilala niya sa akin ang mga simbolo ng bawat grupo ng aswang na nalaman niya. Kabilang doon ang grupo ng mga aswang na balbal. Natandaan ko yun, kaya itinago ko ang pendant na napulot ko. Kinukutuban akong iyon ang maghahatid sa akin sa balbal na kumuha kay lolo. Pero ang mga nagawa kong nung gabing yun ay agad na naghatid sa akin sa isang hindi magandang sitwasyon. Napuruhan ko pala si Mang Temyong. Gio, nasa labas ang mga pulis. Po, May ginawa ka kagabi. Tay, sorry po. Gio, anong pumasok sa kukote mo? Bakit mo yung ginawa? Tay, inamin naman po ni Mang Temyong na siyang pumatay kay lolo eh. Naipaghiganti ko na po si lolo, Itay. Nabigyan ko na ng katarungan ng pagkamatay niya. Nabigyan mo ng katarungan? Akala mo ba talaga matutuwa ang lolo bulik mo sa ginawa mo? Na makita kanyang nakakulong dahil sa kanya? Patawarin niyo po ako, Itay. Nagawa ko na po eh. Hindi ko na po may babalik. Pati yung paghabol mo sa aswang na balbal, hindi rin yun ikatutuwa ng lolo mo, Gio. Magagalit pa siya at mag-aalala ng husto sa'yo. Dahil alam niya kung anong panganib ang nasa loob ng gubat. At alam din niyang hindi magiging maganda ang buhay mo sa loob ng kulungan. Sa ginawa mo, lalo mo lang pinabigat ang dalahin ng kaluluwa niya. Huwag niyo na po akong sisiin, Tay. Nangyari na po eh. Tatanggapin ko na lang po at haharapin ang nagawa ko. Total naman, wala na po si lolo. Nakuha na siya ng balbal. Wala na tayong ililibing.
Paano ko, Gio? Ang lolo bulik mo na lang ba ang mahalaga sa'yo? Tay, mahalaga ka rin po sa akin. Patawad po kung hindi na po ako nakapag-isip. Kung nagpadalos-dalos po ako sa mga naging pasya ko. Alam ko, lagi kang pinapayuhan ng lolo mo sa mga dapat mong gawin sa buhay. Pero hindi ka marunong makinig. Nabigla lang po ako sa nagawa ko. Nilamon po ako ng galit ko, Tay. Naghihintay ng mga pulis sa labas. Ihanda mo ng sarili mo. Tay, natatakot po ako. Laksan mo ang loob mo, anak. Andyan na yan eh. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka kaagad. Noon ko lang nakita si tatay na umiyak sa tanang buhay ko. Maliban nung namatay si Lolo Bulik. Ramdam ko talaga yung bigat ng kalooban niya habang isinasama na ako ng mga pulis. Nang lingunin ko siya, ay nagpapahid pa siya ng luha. Sumunod na lamang siya sa istasyon. Sa unang araw ko ron, doon ko talaga napagtanto yung bigat ng ginawa kong paghihiganti kay Mang Temyong. Naisip ko, sana binantayan ko na lamang ang labi ni Lolo kaysa sinundan ko si Mang Temyong. Kung ang aswang na balbal ang napatay ko, tiyak na hindi ako makukulong. Sa kabila ng kalagayan ko, nabuo pa rin sa isip ko na paglabas ko roon ay hahantingin ko ang balbal na yon. Sa kulungan ay may nakausap akong isang preso. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Mang Agustin. Halatang malaki ang tanda niya sa akin. Pero naging magaan agad ang loob ko sa kanya sa unang beses pa lamang ng pag-uusap namin. Alam mo, sa lahat ng bagong presong pumasok rito na kanya ng itsura, malungkot at malalim ang iniisip. Parang katapusan na ng mundo. Lagi ko namang sinasabi na isipin nyo na lang na nagbabakasyon lamang kayo rito. Bukas makalaway, makakalaya rin. Sa bilis ng panahong lumipas, di ba? Hindi ho pare-pareho mga tao. Hindi lahat kasing positibo yung mag-isip. Eksakto. Kaya nga, may mga kagaya ko handang umalalay sa mga tulad mong negatibo mag-isip. Tawagin mo na lamang ako ang Mang Agustin. Ikaw. Ako po si Gio. Ano palang dahilan ng pagpasok mo rito? Nakapatay ako ng tao. Aba, ayos yun na. Ano yun? Plinano mo ba? Hindi po. Bigla lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero naisip mo na tama ba ako? Kapag may mahal ka sa buhay na pinatay, hindi ho ba ang una niyong maiisip ay gumanti? Ang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya? Depende. Kung kaya kong ibigay ang katarungan sa kanya, bakit hindi? Teka, ikaw siguro yung pinag-uusapan ng dalawang pulis kanina. Apo ka ng albularyo pa. Tama? Ano naman pong pinag-uusapan nila tungkol sa akin? Na kung naabutan mo raw ang aswang na balbal ay tsak na dalawa ang mapapatay mo nung gabi na yun. Nabigla lang ako. Ganyan din ang sinabi ko nung nasaksak ko yung tiyuhin ko. Pareho tayo ng kaso. Ang kaiban nga lang ay hindi ko siya napatay. Alam mo ba kung ano ang pagkakapareho natin? Ano po yun? Pareho tayong naniniwala sa albularyo. Hindi mo na itatanong, isang malakas na albularyo ang tatay ko. Talaga po? Taga malayong probinsya nga lang kami. Pero kapag nakarating ka sa probinsya namin, kapag sinabi mong Tatang Mario, alam na agad ng mga tao roon. Kilalang kilala siya.
sila mismo ang magsasabi sa iyo na isa siyang mahusay na albularyo. Kaya niya pong pumatay ng mga aswang? Kaya niyang pumatay ng kahit anong uri ng aswang. Meron siyang iba't ibang paraan. Hindi mo mabibilang sa mga daliri mo sa kamay o kahit isama mo pa ang daliri mo sa paa ang bilang ng mga aswang na napatay niya. Talaga po? Ang lolo mo, nakapatay na ba siya ng aswang? Hindi ko alam. Nakuha ng aswang na balbal ang bangkay niya. Gusto ko sana siyang mabawi sa aswang nung gabing yun. Pero hindi ko na nakitang balbal. Hindi ko na naabutan. Madulas kasi ang mga balbal. Mahirap talaga silang habulin o hulihin. Ikaw, may alam ka rin ba sa pagiging albularyo o sa mga aswang? Meron. Pero hindi ko linya yun. Kung gusto mo talagang makaganti sa aswang na kumuha sa lolo mo, puntahan mo ang tatang ko. Ibibigay ko sa iyo ang address niya. Salamat. Mabait na albularyo yung lolo ko. Sa halip na pagpapasalamat, puro pangungutya mula sa mga tao ang lagi niyang napapala. Tapos, tinatanggap na lang niya yun. Ganun talaga. Ang tatang ko bago naging mahusay na albularyo ay dumaan din muna siya sa katakot-takot at pangungwestiyon ng mga tao. Ang kaibahan lamang siguro nila, palaban at palaging umaalma ang tatang ko sa mga taong hindi naniniwala sa kanya, habang ang lolo mo ay may malambot na puso. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin nung tatang ko dati? Kung gusto mong maging mahusay sa kahit na anong larangan, dapat alam mo kung sino ang mga kakampi mo at ang kalaban, para alam mo kung saan bangka ka sasakay patungo sa tagumpay. At kapag nakasakay ka na sa bangkang iyon, hindi lahat ng pasasakayin mo, hindi lahat ng tao ay dapat mong pasakayin. Dahil ang ibang sasakay lang sa'yo para butasin ang bangka mo o kaya ihulog ka sa dagat. Ang lalim naman po yata ng sinabi niyo. Bahala ka nang intindihin. Basta, ang sinasabi ko ay isang babala, isang paalala sa mga dapat mong gawin. Paglabas mo rito, sa nakikita ko kasi sa'yo, hindi pa tapos ang misyon mo. Isa lang naman po ang gusto kong mangyari. Ang mapatay ang aswang na balbal na kumuha sa bangkay ng lolo ko. Kaya nga dapat alam mo kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang maitutulong sa iyo ng tatang ko. Kaya magpakabait ka para makalaya ka kaagad at matapos mo ang misyon mo. Salamat po sa payo at paalala, mga Agustin. May tatanong pa po ako sa inyo. Tungkol po dito sa pendant na napulot ko. Patingin nga. Pamilyar nga ang simbolo na ito. Mata ng Diablo. Sigurado alam ito ng tatang tungkol dito. Paglabas mo rito, dalhin mo ito sa kanya. Kung hindi ako magkakamali, sumisimbolo yan sa mataas na uri ng balbal na aswang. Mataas na uri? May mga uri pa ba ang mga balbal? Parang tayo lang din ang mga tao. May amo, may kasambahay, may pinuno at may alipin. Yung pendant na ipinakita mo sa akin ay mukhang isang balbal na may katungkulan sa grupo nila ang nagmamayari. Hindi ko lang talaga matiyak kung ano, pero sigurado ako na si tatang ang makasasagot sa tanong mo. Salamat po, mga Agustin. Kahit nasa loob ako ng kulungan noon, ay nabuhayan ako ng loob. Nakakita kasi ako ng pag-asa na maipaghihiganti ko si Lolo Bulik sa balbal dahil sa mga sinabi ni Mang Agustin.
Siya ang naging bago kong kasangga. Hindi naman ako masyadong nagtagal sa kulungan. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginawa ng tatay ko. Basta tinupad niya ang pangako niya sa akin. Nagagawa siya ng paraan para mailabas agad ako roon. Paano ba yan? Laya ka na. Naunahan mo pa ako. Good luck na lang sa'yo at huwag ka nang babalik rito. Opo. Salamat po, Mang Agustin. Sandali. Yung plano mo ba ay tutuloy mo pa? Mag-iipon muna po ako ng pera. Kakailanganin ko po yun para pagpunta ko dun sa probinsya nyo. Desidido ka ba? Desidido po ako at interesado rin akong makilala ang Tatang Mario nyo. Kung gano'n, balitaan mo na labang ako sa mangyayari. Dalawin mo rin ako kapag nakabalik ka na. Kapag nakaharap nung nga pala si Tatang, sabihin mo, ako ang nagpapunta sa'yo. Pakisabi na rin na kinukumusta ko siya. Mag-ingat ka mo siya palagi. Opo, makakarating po sa kanya. O sige na, lakad na. Inaantay ka na ng tatay mo. Mag-ingat din po kayo rito. O sige. Gio! Tay! Halika na. Naghihintay na sa atin ang tricycle sa labas. Sige po. Ano nga po palang ginawa nyo, Itay? Paano po ako nakalaya agad? Sa bahay na lang natin pag-usapan at baka may makarinig pa rito. Sige na, sakay na. Sige po, Itay. Siya nga pala, Gio. Nagkausap kami ng kapatid ko sa Maynila. Ang tiyamperla mo. Nagkasundo kami na doon ka na muna titira sa kanya. Po? Hindi naman sa ayaw kitang makasama sa bahay. Siyempre, anak kita. Bakit ako aayaw sa'yo, hindi ba? Ang gusto ko lang sana, mailayo ka sa panganib sa atin. Nag-aalala kasi ako na baka balikan mo ang balbal na kumuha sa bangkay ng lolo mo. Ayokong masuot ka ulit sa ganong klase ng gulo. Pero Itay, ayoko sa Maynila. Maganda raw ang trabaho na pagpapasukan sa'yo ng tiyangperla mo. Pabrika raw yun at kikita ka ng malaki. Ayaw mo pa ba nun? Hindi ko alam, Tay. Basta ayokong umalis sa lugar natin. Gio, para sa kinabukasan mo rin ang iniisip ko. Baka nasa Maynila ang magandang kapalaran mo. Kailan nyo naman po ako balak papuntahin doon? Sa susunod na anihan, siyempre, kailangan mo rin ng konting pera. Mababaon mong pagluwas. Para naman hindi ka nakakaya sa tiyahin mo. Siya nga pala, may isinasagawang pagroronda sa baryo natin. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag ka nang makisali sa kanila. Ronda? Bakit ho, Itay? Umatake na naman po ba ang mga aswang? Mula nang makulong ka, may 3 pang nabiktimang balbal bukod sa lolo mo. 2 bangkay pa ang nakuha nila. Tapos 1 buhay. Talaga po? Gio, nakikiusap ako sa'yo. Idistansya mo na ang sarili mo sa ganoong panganib. Mag-focus ka na lang dun sa para sa kinabukasan mo. Hindi ka man nakatuntong ng kolehiyo. At least, makakuha ka ng maayos na trabaho. Tapos, bumuo ka ng sarili mong pamilya. Opo, Itay. Ipangako mo sa akin, anak. Pangako po. Alam kong nangako ako kay tatay. Pero kahit nagbitaw na ako ng pangako, ay iba pa rin ang tumatakbo sa utak ko. Hindi maalis sa isip ko ang interes na makilala si Tatang Mario. May bahagi sa pagkatao ko na sa tingin ko ay minana ko kay Lolo Bulik. Nasa loob ko na rin noon ang interes sa mga aswang. Gusto ko pang malaman ang maraming bagay tungkol sa kanila. Kung ano ang mga kalakasan at kahinaan nila. Para bang may matinding pagnanais sa dibdib ko
na makapatay ng aswang. Hindi lang yung balbal na kumuha sa bangkay ni Lolo, kundi ng iba't ibang uri pa ng aswang. Sinunod ko naman ang kagustuhan ni tatay na wag na akong makisali sa mga pagroronda. Hinayaan ko na nga lang sila. Meron na kasi akong sarili kong misyon. At nakatanim na sa utak ko na babalikan ko ang balbal kapag handa na ako. Nang sumapit ang anihan at maabutan na ako ni tatay ng panggastos para sa Maynila, ay hindi ko yun dun ginamit. Nag-iwan na lang ako ng sulat kay tatay na may importante lang akong pupuntahan, pero babalik din ako. Alam kong ikagagalit ni tatay yun, pero buo na ang desisyon ko. Sa halip na sa Maynila, ay sa probinsya nila Mang Agustin ako dumiretso. Sa sobrang layo, ay ginabi na ako ng dating doon. Ipinagtanong ko at tama nga si Mang Agustin. Kilala ang Tatang Mario sa lugar nila. Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang gabi po. Kayo po ba si Tatang Mario? Oo. Ako nga. Sino ka ba? Ako po si Gio. Pinapunta po ako rito ni Mang Agustin. Ang pasaway na Agustin. Sige. Pumasok ka. Salamat po. Maupo ka, iho. Paano mo siya nakilala? At bakit kanya pinapunta rito? Sa kulungan po. Sa kulungan? Abay, malamang ipasaway ka rin katulad niya. Hindi naman po. Napatay ko po kasi ang taong pumatay sa lolo ko. Yung lolo ko pong albularyo. Albularyo? Malamang iyan ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Tama ba ako? Gano'n na nga po. Tao naman siguro ang napatay mo. Kaya ka nakulong, hindi ba? Opo. Tama po kayo. Aswang na balbal po ang kumuha sa bangkay ng lolo ko. Aswang na balbal? Ano bang gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko po sana magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga balbal na aswang. Kung paano po sila mapapatay. Kayo ba'y tinuruan ng lolo mo tungkol sa pagiging isang albularyo? Hindi po. May mga naikikwento lang po siya sa akin ng konti. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na gusto mong sundan ang yapak niya. Po? Hindi mo maikakaila sa akin. Kung gusto mo lang makaganti sa aswang na balbal na kumuha sa bangkay ng iyong lolo, ay malamang doon mismo sa inyo hahantingin mo ang aswang na iyon at posibleng tumigil ka na kapag napagod ka na. Pero, para puntahan pa ako rito at alamin ang mga bagay na tungkol sa balbal, may mas malalim kang dahilan. Nariyan sa puso mo. Mukhang bukasyon mo na rin ang maging tulad niya. Ang maging isang albularyo. Ganon po ba? Ay, bueno. Kahit hilaw na hilaw ka pa, ay kaya naman kitang pahinugin. Basta't ito ang tandaan mo, iho. Kung balak mong pumatay ng aswang, ay dapat handa ka ring mamatay. Bakit naman po? Ang mga aswang ay mga traidor. Mapanlin lang. Kaya kahit alam mo na ang lakas at kahinaan nila, ay malaki pa rin ang pagkakataon na ikaw ang bumagsak sa patibong nila. Hindi sila basta-basta nilalang. Marami silang kaalaman at kasanayan laban sa mga tao. Tatandaan ko po. Siya nga pala. Kung gusto mong maging albularyo katulad ng lolo mo, ano ang plano mo? Mananatili ka rito sa bahay ko
Hindi rin kasi agad ako nagbibigay ng tiwala. Kaya hindi kita mapapatuloy dito kung kailan mo gusto. Opo, naintindihan ko po. May dala naman po akong pera. Pwede po akong mangupahan pansamantala malapit dito sa inyo. Babayaran ko rin po kayo sa pagtuturo niyo sa akin. Ay, hindi ko kailangan ng bayad mo. Ang kailangan ko ay yung focus mo kapag tinuturuan na kita. Sige po, Tatang Mario. Bago ko po makalimutan. Heto nga pala po. May napulot po akong pendant nung gabing sinundan ko pong aswang na balbal na dumukot sa lolo ko. Ito ba? Matang Diablo. Mula sa grupo ng mataas na uri ng balbal. Ang nagmamayari nito ay kanang kabay ng pinuno. May tamang panahon lang para lumabas siya at manguha ng biktima. Kung siyang nakakuha sa lolo mo, manipis ang tsansa na maabutan mo siya at mapatay. Tanging albularyong may kasanayan o isang santigwar lang ang makakahuli sa kanya. Pero ang isang ordinaryong binata na gaya mo ay walang panama sa kakayahan ng isang malakas na balbal na katulad niya. Kung ganun po, kailangan ko po talagang magsanay. Kailangan. Isang paalala pa. Ang aswang na balbal ay karaniwang nakikisalamuha sa mga tao. Namumuhay na akala mo'y ordinaryo lamang, kaya hindi madali natukuhin siya. Baka bago mo siya matukoy, ay naunahan ka na niya sa talas ng pang-amoy at kanyang pakiramdam. Marami pang sinabi sa akin si Tatang Mario tungkol sa mga aswang, partikular sa balbal. Nang makuha ko na ang tiwala niya, saka lang niya ako pinayagan na pansamantalang tumira sa bahay niya. Hindi ko rin makakalimutan ang pinapasabi sa kanya ng anak niyang si Mang Agustin. Tingin ko, napagaan noon ang loob niya kahit papaano. Ilang buwan din akong sinanay ni Tatang Mario sa mga kaalaman niya bilang mahusay na albularyong kilala sa lugar nila. Alam ko na malayo pa ang panahon at marami pa akong kakainin bigas bago ako maging isang ganap na albularyo o maging mahusay kagaya niya. Pero nung panahon na yun ay naging sapat na muna sa akin ang mga naituro niya. Alam kong malaki na ang maitutulong ng mga kaalaman na yun sa misyon ko. Umuwi na ako sa amin. Tulad ng inaasahan ko, ay galit si tatay sa akin. Oh, bakit naisipan mo pang bumalik? Mano po, itay? Huwag ka na magmano. Total, hindi mo naman pinahahalagahan ang pagiging tatay ko sa'yo. Binaliwala mo ang napagkasunduan natin. Sorry po, itay. Alam ko po kasi na hindi niyo po ako papayagan sa desisyon ko. Kaya tumakas ka na lang. Tinalikuran mo ang pangako mo sa akin para lang sa lintik na paghihiganti mo. Wala na ang lolo bulik mo, Gio. Hindi na maibabalik ng paghihiganti mo ang buhay niya. At pwede mo pa yung ikapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. Tay, hindi lang po yung tungkol sa paghihiganti. Nasabi ko na po sa iniwan kong sulat ang dahilan. Anak ng teteng, Gio. Seryoso ka ba? Mas pipiliin mo talagang maging isang albularyo kesa magtrabaho at magkaroon ng maayos na buhay sa Maynila? Opo, itay. Gusto ko pong maging katulad ni Lolo, na pinagtatawanan at nilalait ng mga tao. Ang pagiging albularyo po niya, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sa pagsama-sama at kadidikit mo dyan sa lolo mo, ayan, nahawa ka na sa kanya. Sorry po, itay. Pero desidido na po talaga ako. Gusto ko pong maging isang mahusay na albularyo. Gio,
Alam mo ba, nung kumalat ang balita sa baryo nating tungkol sa mga aswang, may mga albularyo, antingero at santigwar na dumayo rito. Lahat sila interesadong makapatay ng aswang. Pero alam mo ba kung ano nangyari? Hindi po. Yung antingero, natagpo ang walang buhay sa kakawyan. Sumunod yung albularyo. Pinatay din ng aswang. Doon naman siya natagpuan sa bukid. At ang sabi, nakipaglaban pa raw sa aswang yun. Puro kalmot nga siya. Malalim ang kalmot at kagat. Kaya yung santigwar umalis na. Ang sabi, babalik siya para talunin ng mga aswang. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Malamang, natakot na yun. Totoo po ba yan, Tay? At anong akala mo? Gumagawa ako ng kwento para takutin ka? Kahit mag-usisa ka pa sa mga kapitbahay, totoong sinasabi ko, Gio. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Mag-iingat po ako. Bahala ka na nga. Pero huwag kang umasa na susuportahan kita dyan sa naging desisyon mo. Mag-isa ka dyan. Naiintindihan ko ang saloobin ni tatay tungkol sa naging pasya ko. Pero hindi tulad ni Lolo Bulik. Hindi muna ako ng gamot. Nakapokus ang atensyon ko sa mga aswang. Sabi ko sa sarili ko, saka na ako manggagamot kapag may napatunayan na ako. Kapag nakapatay na ako ng mga aswang at kapag nahuli ko na ang balbal na kumuha kay Lolo. Isang umaga, nagpunta ako sa talipapa at naghanap ng mabibiling ulam. Balak kong magluto ng paboritong ulam ni tatay na sinigang para kahit papano ay mapagaan ko ang loob niya. Pauwi na ako nang mapansin kong may babaeng tila sumusunod sa akin. Mabagal lang ang lakad niya na parang pinagmamasdan ang lakad ko sa unahan niya. Sinubukan kong bagalan din ang lakad ko para paunahin siya. Pero mas binagalan pa niya lalo ang lakad niya. Paglingon ko ulit ay bigla siyang nahimatay. Tinulungan ko agad. Binuhat ko. Inupo ng maayos at isinandal sa malaking puno. Wala pa kasing dumadaan na tricycle at wala ring upuan doon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero mabuti na lang din at nagkamalay siya agad matapos kong hilot-hilutin ang ulo niya. Miss, okay ka na ba? Nasaan ako? Pasensya na kung dyan kita iniupot sinandal sa puno. Bigla ka na lang kasing nawala ng malay. Madalang pa naman ang daan ng sasakyan sa parte na to ng baryo. Kaya hindi kita nadala sa pagamutan. Hinilot-hilot ko lang yung ulo mo. Huwag ka sana magalit. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo, di ba? Wala yun. Bakit ka nga pala hinimatay? May sakit ka ba? Wala. Baka napagod lang ako saka sobrang init kasi. Kahit may payong tumatagos ang sikat ng araw sa payong ko. Ganun ba? Ako nga pala si Gio. Ikaw? Soraya. Soraya na lang ang itawag mo sa akin. Ngayon lang kita nakita rito sa baryo. Bago ka lang ba rito? Medyo matagal na rin. Hindi lang kasi ako palalabas ng bahay. Okay. Oh, teka. Dahan-dahan sa pagtayo. Gusto mo bang ihatid na lang kita sa inyo? Kasi baka himatayin ka ulit eh. Okay lang naman. Pero huwag kang masyadong lalapit sa bahay ah. Hindi ka pwedeng makita ng tatay ko. Magagalit siya. Sige. Paano? Kaya mo na bang maglakad? Oo, kaya ko naman. Saan bang banda yung sa inyo? Malapit sa gubat. Naku, mag-iingat ka. Nabalitaan mo ba yung tungkol sa mga aswang? Oo.
Pero hindi naman ako natatakot sa aswang. Wow! Talaga? Ang tapang mo naman pala eh. Dahil hindi naman lahat sila masama. Paano mo naman nasabi? May kakilala ka bang aswang? Naikwento lang ng tatay ko. Ang sabi niya, may mga aswang na hindi nila gustong isinilang silang aswang. Pero wala silang mapagpipilian, kundi ang tanggapin kung ano sila. Pero sa ayaw nila't sa gusto, pumapatay sila ng tao para gawing pagkain nila. Kaya masama pa rin sila. Pero may mga aswang na ang kinakain ay mga hayop. O kaya ay bangkay na ng tao. Tulad ng mga balbal. Para sa akin, hindi pa rin yung tama. Tayong mga tao, nire-respeto natin ang labi ng mga namatay na mahal natin sa buhay. Kaya ang ginagawa nilang pagnanakaw ng bangkay para kainin ay isang paglapastangan sa labi ng tao. Kung ganun, paano sila mabubuhay? E di mag-isip sila ng ibang paraan. Ang daling sabihin para sa'yo. Dahil wala ka sa katayuan nila. Teka, bakit parang pinagtatanggol mo yatang mga aswang? Siguro, may kaibigan kang aswang, no? Hindi. O wala, no? Ikaw, bakit parang ang laki ng galit mo sa kanila? Dahil kinuha ng mga aswang ang bangkay ng lolo ko nung nakaburol pa siya. Kaya hindi ko mapapatawad ang balbal na yun. Ganun ba? Malapit ng bahay namin. Hanggang dito mo na lang ako ihatid. Saan bang bahay niyo dyan? Wala pa naman akong natatanong na bahay ah. Bandaron pa ng konti. Basta, hanggang dito ka na lang. Ayoko makita ka ng tatay ko. Sige. Sandali, Soraya. Bakit? Magkikita pa ba tayo? Hindi ko alam. Pero tuwing Biyernes, lumalabas ako para pumunta sa talipapa. Sa ganito ring oras. Sige. Kita tayo ulit ha? Okay. Sige na, umalis ka na. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkaroon ako ng interes sa isang babae. Meron na rin naman akong naging crush at meron na rin akong niligawan dati. Pero yung seryosong interes ay wala pa. Si Soraya pa lang talaga ang nakakuha ng atensyon ko. Napakaganda niya. Yung tipong pag tumingin ka sa maamo niyang muka ay parang ayaw mo nang alisin ang tingin mo. Medyo nahiwagaan nga lang ako sa kanya sa pagtatanggol niya sa mga aswang. Pero kahit ganun, hindi ko napigilan ang sarili ko na lihim na humanga sa kanya. Takang-taka tuloy si tatay kung bakit napapakanta ako habang nagluluto. Pero hindi ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkakakilala ko kay Soraya. Kasabay ng patuloy kong pagsasanay sa pagiging albularyo ay ang panliligaw ko naman kay Soraya. Paminsan-minsan pinupuntahan ko pa rin si Tatang Mario para humingi ng mga payo sa kanya tungkol sa pagsasanay ko. Minsan, sumasama ako sa kanya sa paghahanap ng aswang sa bundok na malapit sa kanila. Hanggang sasagutin na ako ni Soraya. Pasulpot-sulpot pa rin noon ang balita tungkol sa mga aswang. Pero nahahati ang atensyon ko sa pagsasanay at kay Soraya. Dumating na ako sa punto na inaya ko na siya magpakasal. Ha? Anong ha? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Gusto ko nang pakasalan ka. Nakakabigla ka naman. Sorry kung nabigla kita. Ayaw mo ba nun? Hindi na tayo patagong magkikita rito sa gubat. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Dalaga't binata naman tayo. Wala tayong sabit at pareho naman tayong nasa tamang edad. Ewan ko kung bakit kailangan pa nating itago sa lahat ng relasyon natin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahigpit ang tatay ko. At kapag nalaman niya, siguradong paghihiwalayin niya tayo.
Kaya yung kasal na sinasabi mo, imposible pa yan sa ngayon. Makakapaghintay ka pa naman, di ba? Pero hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi mo ba ako gustong makasaba habang buhay? Siyempre gusto. Pero bigyan mo pa ako ng konting panahon para makapagdesisyon. O sige, sana pag-isipan mo agad ng mabuti. Gusto na kitang ipakilala kay tatay. Gusto ko na rin makilala ang pamilya mo. Kaya sana maging maayos ng sistema ng relasyon natin. Wala naman kasi tayong ginagawang masama para magtago, di ba? Oo, sige. Susubukan ko munang kausapin ang tatay ko. Maghahanap lang ako ng magandang tiyempo. Paano naman kung hindi maging okay sa kanya? Kakausapin ko siyang mabuti. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Gio! Si Tatang Mario. Aalis na ako. Magkita na lang tayo ulit. Sandali! Ayaw mo bang ipakilala muna kita kay Tatang Mario? Hindi na. Saka na lang. Aalis na ako. Gio! Tatang Mario, naligaw ho ba kayo? Literal na naligaw talaga ako. May kalayuan din pala kasi yung baryo nyo. Nang dumating ako sa bahay nyo, ang sabi ng tatay mo mangangahoy ka raw. Gusto ko rin makita ang gubat dito kaya sinabi ko pupuntahan na lamang kita. Itinuro naman niya sa akin ang papunta rito. Ganon po ba? Ano po bang sadya ninyo? Dinalaw ko ang anak kong si Agustin sa kulungan. Tapos aalis ako. Aakyat ako ng bundok na malayo sa amin. Ihahabilin ko sana sa iyo ang ibang gamit na maiiwan ko. Dahil matatagalan ako bago makabalik. Kaya talagang sinadya kita rito. Tara na po. Doon na po tayo sa bahay mag-usap. Teka. Hindi ba't sinabi ko nga sa'yo na gusto kong makita ang gubat? At saka yung babae, bakit siya naman nagmamadaling umalis? Si Soraya po yun. Nobya ko. Pero wala pa po kaming ibang pinagsasabihan. Bakit nga ba kailangan yung ilihim ang inyong relasyon? Iyon po yung gusto niya. Magagalit daw po kasi yung tatay niya. Naaamoy ko siya, iho. Ano pong ibig yung sabihin? Meron siyang itinatago sa iyo. Hindi ko po kayo maintindihan, Tatang Mario. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na ang mga aswang ay mapanlin lang. Opo. Pero hindi naman po aswang si Soraya. Gio, bilang isang albularyo, dapat mo ring pag-aralan kung paano magiging malakas ang pang-amoy mo sa pagkakaiba ng tao at ng aswang. Maniwala ka sa akin, iho. Ang babaeng yon ay hindi ordinaryo. Pero ang mga pero mo na yan ang magpapahamak sa iyo. Ay halika, galugarin natin ang gubat na ito. Bigla akong naging interesado rito. Naaamoy ko ang malansang amoy ng mga aswang na nagbabalat kayong normal na tao. Wala naman kaming nakitang aswang nung araw na yun. Pero nagbabala pa rin sa akin si Tatang Mario. Ang sabi niya, malakas ang kutob niya na may kakaiba kay Soraya. Kaya mag-ingat daw akong mabuti. Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay bigla tuloy akong nagkaroon ng pagdududa sa aking isipan. Buong magdamag kong inisip ang mga binitawang salita ni Tatang Mario tungkol kay Soraya. Kaya may nabuo akong plano. Kinabukasan ay binuksan ko ang bahay ni Lolo na wala nang nakatira. Kinuha ko ang punyal niya. Tapos ay palihim kong tinunton ang tinitirhan ni Soraya.
Hindi pa naman ako nakakatuntong sa bahay nila, pero itinuro naman niya sa akin ang direksyon papunta ron. Kaya nagbakasakali ako na tama ang direksyon itinuro niya sa akin. Natuwa ako nang malaman kong iyon ang bahay nila. Pero hindi ako natuwa sa mga narinig kong pag-uusap nila ng tatay niya. Anong sinabi mo, Soraya? May nobyo na po ako. At gusto po niyang magpakasal na kami. Nababaliw ka na ba? Tay, mahal ko po si Gio. Di ba yung ilan sa atin nakapag-asawa rin ng normal na tao? Pero anong nangyari sa kanila? Hindi ba nagkaloko-loko ang pamilya nila? Tay, bigyan niyo po kami ng pagkakataon ni Gio. Kapag nakilala mo siya, siguradong magugustuhan mo rin siya para sa akin. Manahimik ka, Soraya. Ang taong yan ay para sa tao. Ang aswang ay para sa aswang. Yan ang isaksak mo palagi sa kukote mo. Hindi porkit nagagawa nating makisalamuha sa kanila, ay pwede na natin silang maging pamilya. Ano yun? May tao sa labas. Sa narinig ko, ay parang gusto ko na lang maglaho sa kinatatayuan ko. Pero nandoon na ako sa sitwasyon na yun at namalayan pala nila ako dahil may natapakan ako sa lupa na isang bagay na lumikha ng ingay para maramdaman nila ang presensya ko. Dala ko naman ang punyal kaya hindi na ako matras. Sa isang iglap kasi ay nasa harapan ko na rin sila kaya wala na rin akong pagkakataon. Gio? Ikaw pala si Gio. Anong ginagawa mo rito? Mga aswang pala kayo! Hanggang dyan na lang kayo! Huwag kayong nalapit! Gio? O ano, Soraya? Ngayong alam na niya kung ano ka talaga at saang lahi ka nabibilang. Pagmasdan mo kung paano niya tayo katakutan na. Hindi ako natatakot sa inyo! Kung ganon, hayaan mong lapitan kita. Tay, wag! Hindi! Isa akong albularyo! At hindi ako magpapatalo sa'yo! Sa pagpapambuno namin ng ama ni Soraya, ay nagawa niya akong kagatin. Pero nagawa ko rin siyang masugatan ng punyal ni Lolo. Gio, tama na! Gio, parang awa mo na! Huwag mong patayin ang tatay ko! Gio! Hindi niyo ako mapapatay! Tay! Tumigil na kayo! Gio, tumakbo ka na! Hindi ako tatakbo! Lalaban ako! Patuloy kaming nagpambuno. Noon ko lang naranasan ang makipagpambuno sa isang aswang na may malaking katawan. Akala ko, kaya ko na. Akala ko ay ganun lang kadali. Halos nalamog talaga ang katawan ko. Buti na lang at inawat ni Soraya ang tatay niya. Kaya nagawa ko pang bumangon. Pero hindi pa rin ako huminto. Nang makaungos ako, ay mapapatay ko na sana ang tatay ni Soraya. Kaso, nang marinig ko ang sigaw ni Soraya at mapatingin sa kanya, ay hindi ko nagawang itarak ang punyal sa dibdib ng tatay niya. Tumayo ako at tumakbong palayo kahit iika-ika at sobrang nanghina talaga ang katawan ko. Pakiramdam ko noon ay nadurog ang mga buto ko. Lakad takbo ako at pakiramdam ko noon ay bibigay na ang mga tuhod ko. Ang dami ko rin kasing tinamong kagat at kalmot mula sa matalas na kuko at ngipin ng tatay niya. Wala akong nakitang pangil, pero kakaiba yung talas ng ngipin ng tatay niya. Parang bagong hasang patalim kapag bumabaon sa katawan ko. Hanggang sa nanlabo na ang mga paningin ko. Hindi ko na nakayanan at bigla na lang akong bumagsak sa lupa.
Pagmulat ng mga mata ko ay nakahiga na ako sa papag ng aming bahay. Balot ng mga telang puti ang mga sugat ko. Tay, Mabuti naman at nagkamalay ka na. paano niyo po ako nailigtas? May nakakita sa yung bata. Yung pamangkin ni Aling Melba. Pinuntahan ako at sinabing nakahandusay ka raw sa gubat. Akala nga niya patay ka na. Kaya ang sabi sa akin nung batang lalaki, patay na raw ang anak ko. Ako naman, syempre dali-daling tumakbo. Sa lugar kung saan kanya nakita. Mukha nga talagang patay ka na sa ayos mo. Pero nang pulsuhan kita, natuwa ako dahil may pulso ka pa. Dito na lang kita dinala sa bahay. Ako na mismo ang gumamot sa mga sugat mo. Salamat po, Itay. Ngayon, siguro naman sasabihin mo sa akin ang totoo kung ano talagang nangyari sa'yo. Ang dami mong kagat at kalmot. Hindi yun pangkaraniwan. Gawa yun ng aswang, hindi ba? May nakaengkwentro po akong aswang, Itay. Sinasabi ko na nga ba? Pero bakit? Tirik na tirik ang araw. Alam niyo po ba na kaya nilang makisalamuha sa atin sa kahit anong oras? Naalala ko po nung una kaming magkakilala ni Soraya. Nakapayong po siya. Pero bigla siyang hinimatay. Siguro hindi niya kinaya ang init at tumatagos daw sa payong niya. Kaya pala, kasi isa siyang aswang. Sinong Soraya naman yun? Bakit ngayon mo lang siya nabanggit sa akin? Pasensya na po, Itay. Ayaw niya kasing may makaalam ng relasyon namin. Naging nobya ko po siya sa loob ng 3 buwan. 3 buwan? Nakipagrelasyon ka sa isang aswang? Hindi ko naman po agad nalaman eh. Siguro nga ho, mahinang albularyo ako katulad ni Lolo. Dahil hindi ko man lang nararamdaman na nasa tabi ko lang pala ang kalaban. Paano mo naman nalaman na ganun siya? Nang puntahan po ako ni Tatang Mario, siya pong nakaamoy ng pagiging aswang ni Soraya. Kaya pinuntahan ko si Soraya sa bahay nila para alamin ang totoo. Pagdating ko ron, nagtago muna ako dahil narinig kong nagtatalo sila ng tatay niya. At ako po ang pinagtatalunan nila. Ipinaglalaban ako ni Soraya sa tatay niya. Ang kaso... Ano? Naramdaman po nila yung presensya ko. Ayun, nagkagulo na po kami. Muntik ko nang mapatay ang tatay niya. Pero hindi ko nagawa. Bakit pinalampas mo pa ang pagkakataon na makapatay ng aswang? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Matagal na. Kahit tatay pa niya yun, aswang pa rin yun. Itay, mahal ko po si Soraya. Lintik na pagmamahal yan. Isipin mo na lang, kapag natutulog ka sa gabi, bigla ka na lang lapain nun. Isipin mo rin kung anong klaseng pamilya ang mabubuo niyong dalawa kapag nagsama kayo. Itay. Pwede ba, Gio? Huwag mong iyakan ng aswang. Imuntik ka na rin mamatay. Hindi naman po niya ginusto yun eh. Kahit hindi niya ginusto, wala na tayong magagawa. Magkaiba ang mundo nyo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ano ng plano mo ngayon? Hindi ko pa po alam, Itay. Magpagaling ka kaagad. Alam mo bang sa nangyari ay hindi ka natatantanan ng tatay ni Soraya? Lalo na't ipinagtanggol ka ng anak niya laban sa kanya? Naguguluhan pa po ako, Itay. Gio,
Hindi isang simpleng away ang pinasok mo. Aswang ang kinalaban mo. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Kanino ka hihingi ng tulong ngayon? Namundok si Tatang Mario mo. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Lalaban po ako. Sandali. Mukhang may tao sa labas. May narinig akong ingay. Paglabas ni tatay ng kwarto, ay pinilit kong bumangon at sumilip sa bintana ng silid. Nagulat ako nang makita ko ang tatay ni Soraya na nakatayo sa harap ng bakura namin. Nakakamangha kasi parang wala na agad ang mga sugat niya. Sigurado naman ako na nasugatan ko rin siya. Muntik ko na nga rin siyang mapatay. Ibang klase talaga silang mga aswang. Nag-alala ako para kay tatay, kaya sinigawan ko siya at pinigilang lumabas. Sinabihan ko siya na maglagay ng asin sa mga pintuan at bintana namin at huwag muna siyang lalabas dahil nasa paligid ang tatay ni Soraya. Mula nang mangyari ang engkwentro sa amin ng tatay niya ay hindi na nagpakita sa akin si Soraya, kaya grabe yung lungkot na naramdaman ko. Alam niyo yung pakiramdam na gustong gusto mo yung tao pero sa lahat ng rason ay yun pang kinatatakutan mo ang rason kung bakit hindi kayo pwede. Alam ko namang mahal din niya ako pero naiintindihan ko rin yung sitwasyon niya. At tama nga si tatay. Hindi na ako tinigilan ng tatay ni Soraya. Sinusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Parang pinaglalaruan pa niya ako. Tinatakot. Ganun ang dating sa akin. May naisip akong paraan, pero nagpagaling muna akong mabuti. Nang manumbalik na ang lakas ko, ay dinala ko ang isang bagay na makapagpapatunay kung may kinalaman siya sa pagkawala ng bangkay ni Lolo. Soraya! Soraya, lumabas ka dyan! Harapin mo ako. Sumama ka sa akin. Iwan mo ng tatay mo. Ang lakas ng loob mong magpunta rito. At ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hinding-hindi mo na makikita ang anak ko. Mabuti na rin at nandito ka. Total naman, ayaw mo na akong tantanan. Itatanong ko lang sa'yo. Pag-aari mo ba itong napulot ko? Ang pendant ng kwintas. Pagkarinig ko noon mula sa kanya, ay nanginig agad ang laman ko sa galit. Kung ganon, ay isa nga siyang balbal na kumuha sa bangkay ng lolo bulik ko. Ikaw ang may-ari nito. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Alam mo bang matagal ko nang hinahanap ang may-ari ng pendant na to na may nakakikilabot na simbolo? Ano naman sa'yo kung ako may-ari niyan? Nung gabing yon, may aswang na balbal na nagnakaw sa bangkay ng lolo ko. Hinabol ko siya sa gubat. Pero ang swerte niya, dahil hindi ko na siya inabutan. At ang tanging inabutan ko na lang ay ang pendant na to na pag-aari raw ng aswang na kumuha sa lolo ko. Ako nga ang aswang na yun. Yun lang ba ang gusto mong malaman? Kung ganon, hindi kita mapatatawad. Matatahimik lang ako kapag napatahimik na rin kita sa impyerno! Bumuhos ang lakas at tapang ko dahil sa wakas ay natagpuan ko na ang balbal na dumali sa bangkay ni Lolo Bulik. Pagkakataon ko na para makaganti, kaya sinugod ko ang tatay ni Soraya habang mahigpit ang hawak ko sa punyal. Pero bigla akong natigilan nang biglang sumulpot si Soraya. Gio! Nagkakamali ka! Nagsisinungaling lang ang tatay ko! Anong sinasabi mo, Soraya? Soraya, huwag kang makialam dito. Pumasok ka sa loob. Hindi, Itay! Tama na po! Sasabihin ko na ang totoo!
Ako ang aswang na kumuha sa lolo mo, Gio! Huwag mong pagtakpan ng tatay mo! Pagbabayarin ko siya sa paglapastangan niya sa bangkay ng lolo ko! Tingnan mo, Gio! Suot ko pa ang kwintas! Nalaglag ko sa gubat ang pendant ng kwintas. Sa pagmamadali ko sa pagtakbo, habang kinakaladkad ko ang labi ng lolo mo. Ano? Patawad, Gio. Pero kailangan ko yung gawin. Ako ang kanang kamay ng pinuno namin. At yun ang pagkakataon ko para lumabas at mag-alay ng walang buhay na katawan ng tao. Para sa ritual namin tuwing kabilugan ng buwan. Ako at hindi ang tatay ko ang hinahanap mo. Hindi ako naniniwala. Patawad, Gio. Patawad. Nung sabihin mo sa akin ang tungkol doon dati, hindi ko magawang ipagtapat sa'yo dahil alam kong hindi mo ako mapatatawad. Mahal kita at ayoko mawala ka sa akin. Taiwan! Mamamatay na kayo! Jiwan! Nang mapatay ko ang tatay ni Soraya, nakita ko sa mukha niya ang kakaibang galit. Inatake rin niya ako at nawalan ako ng pagpipilian kundi ipagtanggol ang aking sarili. Siya o ako ang mamamatay. Ayoko sanang mangyari yun, pero parang nawala na ako sa katinoan nung mga sandaling yun. Ganun ang pakiramdam ko. Nawindang kasi talaga ang utak ko sa mga sumambulat sa akin na katotohanan. Nung malaman ko kasi na si Soraya pala ang aswang na nagnakaw sa bangkay ng aking lolo, gumuho ang aking mundo. Dun pa lang sa natuklasan kong aswang siya, para na akong mababaliw. Tapos nalaman ko pa na siya pala ang matagal ko nang hinahanap, na gusto kong paghigantihan. Sa lahat ba naman ng nilalang, bakit siya pa na minamahal ko? Sa pagtatapos ng engkwentro namin, ay ako ang natirang nakatayo. Masakit na masakit ang loob ko matapos ang pangyayaring yon. Ilang araw akong hindi makausap ni tatay. Talagang nawala ako sa aking sarili. Sabi nga ni tatay, kinakausap ko ang aking sarili. Pero siya ay ayaw kong kausapin. Lagi ko raw binabanggit ang pangalan ni Soraya. Bigla akong tumatawa at bigla rin akong umiiyak. Tapos, may mga pagkakataon din na bigla akong nagwawala. Yung parang nakikipaglaban daw ako. Siguro, nasa utok ko pa rin noon yung naging engkwentro ko sa aswang. Ayaw naman ni tatay na dalhin ako sa mental hospital. Kaya pinagtiyagaan talaga niya akong alagaan. Kung hindi pa dumating si Tatang Mario na sinikap akong ibalik sa tamang wisyo, ay hindi alam ni tatay kung anong mangyayari sa akin. Gio anak, higupin mo muna tong sabaw hanggat mainit pa. Salamat po, itay. Siya nga pala. Dumaan si Tatang Mario kahapon nandito. Tulog ka nang dumating siya. Sabi niya, huwag na daw kitang gisingin dahil babalik pa naman daw siya. At sa susunod naman na pagbalik niya, baka kasama na raw niya ang kanyang anak, si Agustin. Talaga po? Makakalaya na pala si Mang Agustin. Oo. At babalik na siya ron sa probinsya nila, kasama ang tatang niya. Ikaw, ano naman ang plano mo ngayon? Kung ano po yung plano niyo sa akin dati, itay. Yung hindi ko po sinunod. Ngayon, susundin ko na po. Mabuti naman kung ganon. Kinukumusta ka nga ng tiyang perla mo nung tumawag sa akin nung isang araw. Nabalitaan daw kasi niya nangyari sa'yo. Sana pumayag pa rin siyang patirahin ako sa kanila sa Maynila. Oo naman. Bakit naman hindi?
Siya pa ang nagbanggit sa akin na kapag maayos ka na raw, ay ihatid raw kita doon. Baka po kasi matakot na siya sa akin. Mga aswang ang napatay mo. Kaya, proud pa nga siya sa'yo. Itay, ano na po bang balita sa mga aswang? Di ayun. Nagsasagawa na naman sila ng pagroronda dahil may muntik na naman daw mabiktima ang aswang. Buti na lang at nakatakbo pa yung babae. Pero alam mo ba, ikaw ang naging inspirasyon ng mga kasama ngayon sa pagroronda. Kung nagawa mo raw pumatay ng 2 aswang, magagawa rin daw nila. Pero sa tingin ko, kahit ilang aswang pa ang mapatay nila, ay hindi nila magagawang ubusin ang mga aswang. Susulpot at susulpot ang mga yun dito sa liblib nating baryo. Si Lolo Bulik po ang nagtulak sa akin, Itay. Habang nasa gitna po ako ng sitwasyon na yun, naisip ko ang pinagdaanan ni Lolo bilang isang mahinang albularyo. Kung paano siya laitin ang mga taong sa kanya rin naman lumalapit. Kung paano niya sila ipagtanggol sa kabila ng pangungutya sa kanya. Naisip ko rin kung paano siya namatay sa kamay ni Mang Temyong. At yung pagkuha ni Soraya sa bangkay niya. Lahat yun, nagsasalitan sa utak ko. Kaya para akong sinaniban ng kung anong kakaibang lakas para maitumba ko yung mag-amang aswang. Alam kong proud din sa akin si Lolo sa kabilang buhay. Kumusta naman ang puso mo ngayon? Ewan ko, Itay. Ayoko na lang balikan yung nakaraan namin ni Soraya. Kasi mas lalo akong nasasaktan kapag naaalala ko yung masasaya naming sandali. Sandaling mauuwi lang pala sa hindi magandang wakas. Huwag kang mag-alala. Bata ka pa, anak. Sa Maynila, marami kang makikilala ron. Maraming mga babae doon. Ang dami raw chicks doon. Magaganda at mga sexy raw. Sigurado na may magugustuhan ka sa kanila. Siguradong merong isa na para sa iyo at makakalimutan mo na rin si Soraya. Naniwala ako sa sinabi ni Tatay na maiinlove nga ulit ako sa iba. Pero nagkamali siya. Sa tinagal-tagal kong nanirahan sa Maynila ay wala akong nagustuhan ni isa. Parang naging sarado na ang puso ko. Pero tulad ng pangako ni Tiyang Perla, naipasok naman niya ako sa pabrikang sinasabi niya. Naging maayos ang trabaho ko ron. Nakapagpadala ako kay Tatay at naipagawa ko pa ang bahay namin. Ang hindi ko lang maiwasan ay yung bukasyon ko bilang isang albularyo. Kahit nandoon ako sa Maynila, ay itinuloy ko pa rin ang pagiging albularyo ko. Pero hindi na lang aswang nakakalaban ko dun, kundi pati na rin yung mga mangkukulang at mambabarang. Hanggang ngayon po, ay isa pa rin akong albularyo at si Lolo ang aking inspirasyon.